Kabanata 3531. Nalutas ang usapin ng Western Regions, sa wakas ay nagsimula si Ling Xiao sa daan patungo sa 4 na domain. Maging ito ay ang iyong sariling babae Yu Fanghua, o ang kanyang kapatid na si Ling Jiaojiao sa buhay na ito. O magkaibigang Xiaojin, Ling Xiao at Leng Mei. Lahat sila ay nasa 4 na domain. Hindi lang hahanapin ni Ling Xiao ang nawala sa kanya sa pagkakataong ito. Ito ay isang matatag na hakbang para kay Wang Cheng na pag-isahin ang malalim na kaharian. Upang duminahin ang Xuanwu Continent, ang 4 na domain ang susi. Ang Western Regions ay isang sulok lamang. Ang pinakamalapit na bagay sa lungsod ng mga Diyos at demonyo ay Golden Heaven. At magkaroon ng teleportation array. Kaya't hindi nagtagal bago dumating si Ling Xiao sa unang labanan ng 4 na domain Golden Heaven. Nakatingin sa kakaibang lugar na ito. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Ling Xiao. Ang aura sa hangin ay patuloy na bumubuhos sa kanyang katawan, at pagkatapos ay nagbago sa kanyang sariling enerhiya at potensyal. Mararamdaman mo ang yaman ng aura ng hindi man lang nagsasanay. Kung ikukumpara sa Western Regions, mas maganda ang lugar na ito. Gusto talaga niyang dalhin ang lahat ng mandirigma ng Celestial Empire para makita at maramdaman ang kapaligiran dito. Kung makapag-practice ka dito, natural na mas maganda. Para sa martial artist, ang lugar na ito ay simpleng paraiso para sa paglilinang. Nagsimulang kumalma si Ling Xiao at maingat na pinagmamasdan ang nakapaligid na sitwasyon. Maganda ang kapaligiran dito, na may malawak na lugar ng makakapal na halaman na sumasakop sa lupa. Ang ilang matataas na puno ay daan-daang metro ang taas. Pero wala akong makita ni isang figure, o kahit anong gusali. Sumimangot si Ling Xiao, binuksan ang mga mata ni Tai Chi at tumingin sa malayo, nagulat sa kanyang puso. Itong Tai Chi ay, noong nasa Western Regions ako, ay nakakakita na ng mga bagay daan-daang milya ang layo. Pero dito, halos 100 metro lang ang makikita mo. Ang epekto ay lubhang nabawasan. Ito ba ang dahilan kung bakit malakas ang batas ng mga Diyos at demonyo? Tumingin si Ling Xiao sa isang malaking bato. Kung ang ganitong uri ng bato ay ilalagay sa Western Regions, maaari niya itong basagin sa isang tapik lamang. Hindi ko alam kung paano na ngayon. Kailangan mong malaman ito, kung hindi, kung tumambay ka dito sa hinaharap, natatakot akong magdusa ka. Sa pag-iisip nito, lumakad siya, at pagkatapos ay itinuro. Laking gulat niya nang hindi gumalaw ang malaking bato. Napakalakas ng mga batas ng 4 na domain. Sinimulan niyang dagdagan ang kanyang lakas, at nabasag lamang niya ang malaking bato nang tumaas ang kanyang lakas sa 100 beses. Sa madaling salita, ang mga batas ng 4 na domain ay 100 beses na mas malakas kaysa sa Western Regions. Ano ang maaaring gawin sa Western Regions kapag weekdays? Pagdating mo dito, kailangan mong gumastos ng 100 beses ang pagsisikap upang gawin ito. Nakakaloka talaga ito. Kawili-wili. Ngumiti si Ling Xiao, gusto niya ang mga mapaghamong bagay. Apprentice, huwag kang masyadong maagang magsaya, marami kang problema pagdating mo dito. Biglang sumulpot si Yuan Zun. Dahil dito, ang kalungkutan ni Ling Xiao na malayo sa kanyang mga kaibigan ay agad na hamina ng husto. Tutal kasama naman niya si Yuan Zun diba? Ngunit ano ang ibig niyang sabihin sa sinabi ng amo? Master, ano ba ang gulo na sinasabi mo? Nagtataka na tanong ni Ling Xiao. Subukan mo munang lumipad gamit ang iyong katawan. Nakangiting sabi ni Yuan Zun. Mabuti, hindi alam ni Ling Xiao kung ano ang ibig sabihin ni Yuan Zun, ngunit tiyak na hindi siya sasaktan ng kanyang amo. Bilang resulta, ang hangin at nyebe ay nagyelo sa pagtatangkang tumaas sa hangin. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay matapos ang kanyang katawan ay 7 o 8 metro sa himpapawid, bigla siyang nahulog ng mabilis at hindi na makaakyat pa. Ang paglipad ay mas imposible. Bago ang blizzard at nagyayelong hakbang, maaari siyang lumipad sa taas na ilang libong metro at mabilis na mag-shuttle. Ngayon, halos 1 talampakan na lang ang nagagawa niya sa lupa. Ito marahil ang impluwensya ng batas. Hindi katakataka na ang mga mababanggas na hayop na iyon ay patuloy na nagsasabi na ang mga kanlurang rehiyon ay mga mababang tao lamang. Kung ihahambing mo lang ang mga lakas, ang mga nangungunang mandirigma ng Western Regions ay dumarating sa 4 na domain na ito, at sila ang pinakamababang antas lamang.
Lalong hindi kapanipaniwala ang pakiramdam ni Ling Xiao nang maisipan niyang pumatay ng isang mandirigma sa palasyo ng buhay na walang hanggan. Sagana at totoo ang aura dito, pero mas restricted din ang martial artist. Hindi nakakagulat na ang mga mandirigma dito ay magiging napakalakas pagkatapos ng kaunting pagsasanay. Pinaghihinalaan ko pa na ang mga sanggol dito ay ang mga malalakas na lalaki ng reincarnation mula pa sa simulan ng kanilang kapanganakan. Panipi. Tumingin si Ling Xiao kay Yuan Zun na may pagkalito at nagtanong. Hindi tama ang sinabi mo. Sa katunayan, ang mga sanggol dito ay may cultivation base ng 1 hanggang 9 na antas ng estado na nagbabanta sa buhay pagkatapos lamang silang ipanganak. Depende ito sa mga kwalifikasyon. Panipi. Napangiti si Yuan Zun. Hindi ba ibig sabihin hindi ako kasing galing ng baby? Nagulat si Ling Xiao. Hindi palaging totoo iyon. Bagamat medyo mataas ang panimulang punto pagkatapos ng kapanganakan, hindi madaling magsanay mula sa unang yugto ng Fateful Stage hanggang sa 9 stage ng Fateful Stage. Karamihan sa mga mandirigma ng 4 na pangunahing domain ay aabutin ng higit sa 10 o 20 taon. Siyempre, ang mga halimaw na iyon ay pinanganak na may ika-9 na yugto ng kamatayan ay hindi kasama sa listahang ito. Ang mga taong iyon, marahil sa kanilang mga kabataan, o kahit na ilang taong gulang, ay mga martial artist na sa Divine Vein Realm. Panipi. Paliwanag ni Yuan Zun. Mukhang kailangan ko talagang maglaan ng oras. Bagamat nakarating na ako sa 4 na domain, tila hindi umikli ang distansya sa kapatid ni Yoff. Ngumiti ng mapait si Ling Xiao. Desperado ka na ba? Tanong ni Yuan Zun. Desperado. Imposible yun. Umiling si Ling Xiao at sinabing, naglakad ako palabas ng isang maliit na bayan. Ang unang 15 taon ay karaniwang nasayang sa iba't ibang dahilan. Actually, more than 2 years ang practice time ko. Ngayon 17 taong gulang, ako na ang pinakamalakas sa Western regions. Ngayon, pagdating sa 4 na domain na ito lubos akong naniniwala na sa loob ng 2 o 3 taon, maaari akong maging ganap na Panginoon. Maaaring hindi rin ito magtagal. Dahil mas sagana ang resources dito, mas sagana ang aura dito. Ang bilis din ng practice ko. Panipi. Okay, ambisyosa. Bilang isang guro, higit akong natatakot na ikaw ay manghina pagkatapos malaman ang sitwasyon ng 4 na domain. Ngayon ay tila hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Panipi. Nakahinga ng maluwag si Yuan Zun. Guro, hindi mo magagawa ito. Nakalimutan mo na ba? Ang layunin ko ay pag-isahin ang malalim na kaharian. Ang 4 na domain lamang ay isang maliit na hakbang sa aking daan patungo sa martial arts. Kung hindi mo magawa ang maliit na hakbang na ito, ano ang pinag-uusapan ko tungkol sa pag-iisa sa malalim na kaharian? Joke ba yun? Panipi. Hindi kailanman mawawala ng kumpiyansa si Ling Xiao, dahil nagtataglay siya ng isang makapangyarihang Overlord 1. Siya ay may mahusay na mga kwalifikasyon. Sa lugar na ito kung saan ang kapaligiran ng paglilinang ay malinaw na mas mahusay, ang kanyang rate ng paglaki ay magiging mas mabilis kaysa dati. Hahaha, kanina ko pa iniisip yun para kay teacher, punta tayo sa direksyon na yun, if I remember correctly for the teacher. Dapat mayroong isang lungsod doon. Panipi. Natapos magsalita si Yuan Zun at bumalik na para magpahinga. Tumingin si Ling Xiao sa direksyon na itinuro ni Yuan Zun, at naglakad. Anyway, wala siyang layunin sa oras na ito. Dahil nagbigay ng mga tagubilin si Yuan Zun, subukan muna natin. Siguro makakahanap ako ng lugar kung saan nakatira ang mga tao. Curious talaga siya ngayon, ano ang mga mandirigma ng 4 na domain. Paano siya kumpara sa mga mandirigma ng 4 na domain? Dapat may panganib. Hindi kailanman magkakaroon ng mas kaunting mga hadlang. Pero sino siya? Siya si Ling Xiao. Mga taong nagmana ng kalooban ng hari. Ito ang taong nagmana ng Tyrant 1. Kahit anong gulo ang makaharap niya, hindi siya outrest. Si Sister Jiao Jiao ay nasa ginintoang universo, gayon din ang babae ng mga ginintoang Diyos. Tila siya ay anak pa rin ng isang mas makapangyarihang figure sa ginintoang universo. Subukang tingnan kung mahahanap mo muna sila. Napakalayo pa rin ito sa walang hanggang kaharian ng emperador, at kailangang iwanan ang mga gawain ng kapatid ni Yoff. Panipi. Siyempre, gusto ni Ling Xiao na makasama muli ang Moon Girl ngayon, ngunit hindi siya ganoong klase ng matayog na tao.
Sa lakas niya ngayon, kahit nakita niya ang Moon Girl, natatakot ako na baka mapatay lang siya. Ang pagkakaroon ng Dark Demon, bagamat napakalakas, ay hindi kontrolado. Walang paraan upang malaman kung siya ay magpapakita. Alam mo, isang beses lang lumitaw ang itim na demonyong iyon mula nang makuha ni Ling Xiao ang Overlord Martial Soul. Kaya inilagay ko ang aking sariling buhay at ang buhay ng buwan na uri ng kawalan ng katiyakan. Wala talaga siyang dare. Gayunpaman, palaging may pag-unlad. Kung ikukumpara sa pagiging malayo sa Western Regions, ang ginintoang langit na ito ay napakalapit sa Immortal Emperor's domain. Sinasabi pa na ang mga lugar ay konektado. Sa daan, si Ling Xiao ay hindi idle. Sa isang banda, gamitin ang masaganang aura na ito upang mapataas ang enerhiya ng sariling cultivation base at mapabuti ang cultivation base. Sa isang banda, patuloy niyang isinasabuhay ang kaluluwa ng Diyos at demonyo. Tungkol naman sa 9 Turns of Gods and Demons, at Variety of Magical Weapon, hindi siya nagmamadali ngayon. Hindi pa huli ang lahat para magsanay at mapagtanto pagkatapos ma-promote ang cultivation base sa Divine Vein Realm. Ngayon ay mayroong Ice Age at ang Ice Emperor's Sword Art, kasama ang siyam na Sword Art, siguradong sapat na. Sinubukan niyang magsanay ng 9 Turns of Gods and Demons technique noon, at halos mamatay sa kabaliwan. Ang pag-asa sa retrospective ng buhay ay nagligtas ng isang buhay. Mula roon, alam niyang tama si Gu Jianwang. Ang 9 ranks Divine Demon Art, ang minimum strength requirement ay dapat ding ang unang level ng Divine Vessel Realm. Kung hindi, ang paglilinang ay mamatay. 2 oras lang ang inabot ng ganito, naramdaman ni Ling Xiao na talagang puno na ang kanyang cultivation base energy. Bagaman hindi pa ito nakakalusot, hindi ito mas masahol kaysa sa pambihirang tagumpay. Ito ay talagang karapat-dapat sa 4 na pangunahing domain. Sa kanlurang mga rehiyon, ang dalisay na paglilinang ay tiyak na hindi magkakaroon ng ganoong kalakas na epekto. May tao, si Ling Xiao ay uusad na, at biglang naamoy ang aura ng tao. Kasabay nito, nakuha rin ni Tai Chi Ice ang higit sa 2 dosenang figure. Ang lakas talaga ng mga taong ito ay ang Eightfold Reincarnation God Realm. Bagamat hindi ito pinalaki gaya ng sinabi ng Wild Orcs, ito ang hangganan ng 4 na pangunahing rehiyon, ang pinakamalapit na lugar sa Western Regions. Sa hindi inaasahang pagkakataon, higit sa 20 mandirigma ang lumabas ng random, na lahat ay ang 8 beses na pag-iral ng Reincarnation God Realm. Makikita kung gaano kakilakilabot ang mga mandirigma ng 4 na domain na ito. Ang sinuman sa mga taong ito na nagpunta sa Western Regions ay talagang isang top-notch na pag-iral. Yung tipong malakas na tao na kayang sirain ang bansa sa isang kamay lang. Ang mga tao ay talagang nakakabaliw kaysa sa mga tao. 100 metro ang layo, sa isang iglap. Mukhang matagal nang natuklasan ng 20 kakaibang tao si Ling Xiao. Anak, depende sa antas ng iyong paglilinang, gaano kalakas ang loob na maglakad ng mag-isa sa natutulog na kagubatan na ito. Mag-ingat kapag nakilala mo ang gang ng Black Warriors, hindi mo alam kung paano mamatay. Panipik. May kabuuang 26 na tao. Babae pala ang pinuno. Siya ay 15 o 16 na taong gulang pa lamang, ngunit ang kanyang paglilinang ay ang ika-9 na patong ng mga Diyos ng reinkarnasyon. Siya ang pinakamalakas sa grupong ito. Bahagya lang siyang sinulyapan ng babae, saka umimik, 26 na tao, at patuloy na sumugod. Ang layunin ay naging kapareho ng layunin ni Ling Xiao. Black Warrior, Sleeping Forest. Medyo nalilito si Ling Xiao sa kanyang ulo. Nang magtatanong na sana siya tungkol sa mga bagay na ito, ang 26 na tao ay umalis na sa ihip ng hangin. Ginagawa talaga nito ang sarili nitong paraan. Umiling si Ling Xiao, at nagmamadaling humabol. Nakasandal sa mga mata ni Tai Chi, na paatras siya. Ngunit maya-maya, ang kanyang pag-uugali ay nakakainis sa grupo ng mga tao. Tumigil ang 26 na tao. Isa sa malalakas na binatilyo ang umungal sa kanya 200 metro ang layo. Anak, ano ang gusto mong gawin sa amin? Mengchong, wag kang maingay, mag-ingat ka sa takot, baka sinusundan lang tayo. Tumingin ang ulo ng dalaga sa malakas na binata at sinabing, Miss, hindi tayo maaaring maging pabaya,
Ang itim na mandirigma sa natutulog na kagubatan ay medyo tuso. Sino ang nakakaalam kung siya ang especially iya ng mga itim na mandirigmang iyon? Panipik. Kumunot ang noo ni Meng Chong. Okay, may sarili akong sukat. Hinintay ng batang babae na lumakad si Ling Xiao bago sinabing, gusto mong pumunta sa Blaze City. Eksakto. Ang Burning Fire City ay ang lungsod na binigyan ni Yuan Zun ng gabay kay Ling Xiao. Kara-rating lang niya. Bagamat alam niya ang pangkalahatang direksyon, hindi niya alam ang daan, kung mahahanap niya itong mag-isa. Natatakot ako na magtagal. Iyan ang ideya ng pagsubaybay sa mga taong ito. Sa hindi inaasahan, inis pa rin niya ang kabilang partido. Lahat naman, wala akong masamang intensyon. Iilan lang ang sinundan ko dahil kakadating ko lang at hindi pamilyar sa daan. Kung maraming tao ang handang sumama sa akin, maaari kong bayaran ito. Panipik. Nagpatuloy si Ling Xiao. Hindi na kailangan. Umiling ang dalaga at sinabing, ang pangalan ko ay Meng Feiyan, ano ang pangalan mo? Ling Xiao. Kung gayon Ling Xiao, sumunod ka lang. Anyway, mahigit 20 kami, hindi hihigit sa iyo isa. Ngumiti si Meng Feiyan at sinabi. Ang babaeng ito ay isang mabuting tao, na bahagyang nagpakilos kay Ling Xiao. Miss, hindi kilala ang taong ito, kailangan mong mag-isip ng 2 beses. Nagmamadaling sabi ni Meng Chong. Hindi na kailangang sabihin, kaming mga tao sa Mengjajay ay palaging masigasig at matulungin. At sa tingin ko ay hindi siya mukhang masamang tao kung siya ang especially iya ng itim na mandirigma, matagal na siyang naabisuhan tungkol sa itim na mandirigma. Hindi naman niya kailangang sundan sa lahat ng oras, sa halip ay ilalantad niya ang kanyang sarili. Panipik. Umiling si Meng Feiyan at sinabing. Walang magawa si Meng Chong, tumingin kay Ling Xiao at nagsabi, ang aming ginang ay mabait at handang tumulong sa iyo. Pero inuuna ko ang mga pangit na salita, kung may iba kang intensyon, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Dapat mong baliin ang iyong leeg. Panipik. Salamat sa pag-aalaga sa akin. Hindi nagustuhan ni Ling Xiao itong si Meng Chong. Ang ginagawa ni Meng Chong ay isaalang-alang ang kanyang koponan. Bagamat ito ay hindi kanais-nais, ito ay diskarte ng isang matalinong tao. Siya rin ang gagawa ng ganoon. Okay, let's go. Ang mga taong ito ay tila nagmamadali, at si Meng Feiyan ay hindi gustong mag-aksaya ng oras. Binati niya ang lahat at pumunta sa unahan. Para sa kanya, si Ling Xiao ay isang passerby lamang. Makakatulong siya ng kaunti, kaginhawaan lang iyon. Hindi masyadong mahalaga si Ling Xiao. Kung talagang nasa panganib siya, hindi niya matutulungan si Ling Xiao. Ang kailangan lang niyang gawin ay hayaan si Ling Xiao na sundan sila sa lungsod ng apoy. Siya ay may mabuting puso, ngunit hindi siya birhen. Para naman kay Meng Chong at sa iba pa, si Ling Xiao ay lalong hindi pinapansin. 26 na tao, lahat sila ay nagtaas ng kanilang bilis sa sukdulan. Hoy, kung gusto ng anak mo na makasabay, dadalhin kita sa lungsod ng apoy. Huwag mo kaming sisihin kung hindi mo kayang makipagsabayan. Panipik. Tumawa ng malakas si Meng Chong at nagmamadaling lumabas kasama ang grupo. Bahagyang ngumiti si Ling Xiao at sumunod na malapit sa likuran. Bagamat pinag-uusapan ang 4 na domain, ang kanyang katawan ay maaari lamang lumutang ng halos isang paa, at ang kanyang bilis ay mas mabagal. Ngunit ang bilis ng mga taong ito ay hindi rin mabilis. Sa kanyang bilis, hindi lang siya makakasabay ng tuloy-tuloy, ngunit kahit ang paglampas ay hindi problema. Mukhang mas maganda pa rin ang combat effectiveness ko kaysa sa kanila. Napaisip si Ling Xiao habang hinahabol niya. Bagamat mayroon lamang siyang ika-8 reincarnation ng Reincarnation God Realm, ang kanyang aktwal na pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay mas malakas kaysa sa babaeng nagngangalang Meng Feiyan. Sa ganitong paraan magkakaroon siya ng kailaliman sa kanyang puso. Susunod, kahit na may problema, alam niya kung ano ang gagawin. Matapos sumugod sa mahabang panahon, lumingon sa likod si Meng Feiyan, mas mabait siya kaysa sa mga lalaking iyon. Natatakot akong hindi makasabay ni Ling Xiao. Ngunit ang tinging ito ay nagulat sa kanya. Sa buong kalahating oras na sprint ang pasulong, ang binatang ito na nagngangalang Ling Xiao ay sumusunod ng malapit sa kanyang likuran nang hindi nagbabago ang kanyang mukha at paghinga. Mukhang mas madali kaysa sa kanila.
Huwag mong sabihing nagulat siya, mas nagulat si Meng Chong. Good boy, itago mo sa akin. Si Meng Chong ay isang malakas na tao, ngunit sa oras na ito kailangan niyang aminin na si Ling Xiao ay mas makapangyarihan kaysa sa kanyang inaakala. Gusto mo ring bisitahin ang Purple Mansion Special Envoy, sa City of Flames, di ba? Medyo bumagal si Meng Feiyan, para makasabay siya sa paglalakad kasama si Ling Xiao. Dahil hindi magtatagal si Ling Xiao, huwag mag-alala. Special Envoy of the Purple House. Ano yun? Mapait na ngumiti si Ling Xiao, huwag mong itago ang babae, lalo pa ang espesyal na sugo ng Purple Mansion, wala pa akong narinig na Dark Warrior o ang natutulog na kagubatan. Hindi mo kilala ang espesyal na sugo ng Purple Mansion. Nakakamangha ito. Saan ka nanggaling? Panipi. Halatang nagulat si Meng Feiyan. Hindi sapat ang maliit na lugar. Hindi sinabi ni Ling Xiao na nanggaling siya sa Western Regions, kung hindi, baka matakot siya sa iba. Pagkatapos ng lahat, mula kay Ji Fuling at Yu Xuanyu, walang nakarating sa 4 na rehiyon mula sa kanlurang mga rehiyon. May gustong sabihin pa si Meng Feiyan, biglang may dalawang hiyawan mula sa harapan. Ang dalawang tao na sumugod sa harapan ay biglang tinamaan ng mga palaso mula sa masukal na kagubatan at namatay. Miss Protection. Sumigaw si Meng Chong, at agad na pumunta sa gilid ni Meng Feiyan, at hamampas kay Ling Xiao. Anak, especially iya ka talaga ng itim na mandirigma. Nagkamali ang kapatid na ito. Matapos iwasan ang kutsilyo, sinabi ni Ling Xiao, ito ang unang pagkakataon ko rito. Hindi ko alam kung ano ang itim na mandirigma. Sinong maniniwala sa kalokohan mo? Halatang mas bantay si Meng Chong kaysa kay Meng Feiyan. Huwag maniwala sa mga salita ni Ling Xiao. Mabuti pa pumunta ka. Napatingin si Meng Feiyan kay Ling Xiao. Bagamat handa siyang maniwala kay Ling Xiao, sa pagkakataong ito, hindi niya mapapanatili ang ganap na pagtitiwala sa isang estranghero. Napakaganda na ng walang hands-on. Oh, bamantong hininga si Ling Xiao, tumalikod at lumubog sa gubat. Mas mura sa kanya. Nagnganga ang ngipin ni Meng Chong at binati ang lahat para lumaban. Gayunpaman, ang mga itim na mandirigma sa masukal na kagubatan ay mas malakas kaysa sa grupong ito ng mga taong Mengjajay. Lahat ng 9 na mandirigma ng reincarnation ng mga Diyos. Bilang karagdagan kay Meng Feiyan na makakalaban niya, bukod sa iba pang mga mandirigma, mayroon ding si Meng Chong itong lalaking ito, na tila kayang dalhin ito. Sa isang iglap, 4 o 5 tao ang napatay. Ang ilang mga tao ay binaril ng matalim na mga palaso, ang iba ay pinutol ng mahabang espada ang kanilang mga ulo. Ang kamatayan ay lubhang kalunos-lunos. Meng Chong, kunin mo ang babae para makalusot, tigilan na natin tong mga to. Kahit na ang mga taong ito ay hindi kasing lakas ng mga itim na mandirigma, lahat sila ay mga bayani. Walang gustong tumakas. Lahat ay handang manatili at lumaban, at lumikha ng mga pagkakataon para makatakas si Meng Feiyan. Mga kapatid, pasensya na. Nagnganga ang ngipin ni Meng Chong. Alam niya na kung patuloy siyang mananatili rito, ang magiging resulta ay pagkalipol. Hindi lamang siya mamamatay, si Meng Feiyan ay mamamatay din. Ang misyon ng grupong ito ng mga tao ay ligtas na maihatid si Meng Feiyan sa lungsod ng apoy. Hanggat natapos ang gawaing ito, sulit ito kahit patay na ito. Ang pinakakinatatakutan ay hindi natatapos ang gawain, at patay pa rin ang tao, kaya nalulumbay ako. Tumakas ka. Saan ka pupunta? Ikaw Mengjajay ay laban sa ating mga itim na mandirigma sa lahat ng mga taon na ito. Nagtatamaan ako ngayon. Hindi ko alam kung nahuli namin si Meng Feiyan, ang matandang lalaki sa Mengjajay ay magsusuka ng dugo sa galit. Ha. Panipi. Ang isa sa mga itim na mandirigma ay may hawak na mahabang espada at hinarangan ang daan ni Meng Feiyan at Meng Chong. Mayroon ding 18 itim na mandirigma sa grupong ito. Kahit na ang bilang ay mas maliit, ang pangkalahatang lakas ay mas malakas. Kaya natural na hindi kalaban ang mga tao sa Mengjajay. Paano mo nalaman ang ruta natin? Malamig na tanong ni Meng Feiyan. Ano ang silbi ng pagtatanong nito ngayon? Ngumisi ang pinuno ng itim na mandirigma, pero okay lang na sabihin sa iyo. Ikaw Mengjajay, nariyan ang ating mga tao. Panipi. Miss, sabi ko kanina, spy yung guy.
Galit na sinabi ni Meng Chong, hindi mo siya dapat pakawalan. Hindi, aksidente lang ang pagkakakilala niya sa amin. Naniniwala ako na hindi siya ang especially iya sa bibig ng itim na mandirigma. Umiling si Meng Feiyan at sinabing, sa pagkakataong ito ang ruta ay napakalihim, at ang oras ay napakalihim din. Hindi malalaman ng Black Warrior. Kaya ito ay dapat na isang tao na kasangkot sa paggawa ng ruta leaked out ito. Okay, nasagot na ang tanong para sa iyo, kaya gawin na lang nating mabuti. Sa totoo lang, gusto ko talagang malaman kung ano ang pakiramdam ng maging pinakamatandang babae sa Mengjajay sa kama. Ang gayong matibay na Mustang ay dapat na maging maganda sa pakiramdam. Panipik. Ang pinuno ng itim na mandirigma ay lumakad patungo kina Meng Feiyan at Meng Chong, at nginisyan. Miss, mauna na kayo, itong mga to, pipigilan ko. Ungol ni Meng Chong. Chong, lumayas ka, hindi mo sila kalaban, hayaan mo akong sumama. Gusto nila ang buhay ko, kailangan din nilang bayaran ang presyo. Panipik. Kahit na si Meng Feiyan ay isang protektadong tao, siya talaga ang pinakamalakas sa 26 na tao. Kung wala na siya, mas mamamatay ang mga taong ito. Ang mga itim na mandirigma, lahat ay nakasuot ng itim na malambot na baluti, ay nagpapakita lamang ng isang pares ng mga mata. Napaka-misteryoso sa pakiramdam, pero napakalupit ng mga matang iyon. Makikita sa estilo ng kanilang pakikipaglaban na hindi lamang sila mas malakas kaysa sa mga taong ito sa Mengjajay. Bukod dito, ang karanasan sa labanan ay mas masagana. Kumbaga, lahat sila ay mga veterano sa kanilang 30s at 40s. Sa masukal na kagubatan, hindi umalis si Ling Xiao. Siya ay naghihintay ng isang pagkakataon upang maputol. Hindi mahina ang kalaban. Mayroong 17 martial artist ng mga reincarnation gods, at wala sa kanila ang natalo hanggang ngayon. 2 lang sa kanila ang nasugatan. Sa ganitong paraan, kahit na sumugod siya, imposibleng talunin ang lahat ng 17 tao. Kaya, kapag nagpasya kang mag-shot, dapat ay garantisadong mananalo ka. Dahil maganda ang pakikitungo sa kanya ng babaeng nagngangalang Meng Feiyan. Hindi siya mahilig mangutang ng pabor sa iba. Dahil utang ko ang pabor, kailangan kong ibalik ito. Ngunit sa totoo lang, nakita ko na ang mga mandirigma ng Reincarnation God Realm Eightfold ay pinatay na parang naghihiwa ng mga melon at gulay. Nakakagulat pa rin si Ling Xiao. Ang ganitong master ay talagang isang higanti sa Western regions, mas mahina lang ng kaunti kaysa sa Lord of Gods and Demons. Ngunit dito, ito ay isang mababang antas na mandirigma, hinahayaan ng iba na parusahan sila sa kanilang kalooban. Huwag kang matakot. Wala tayong duwag sa Mengjajay. Kaunti lang ang mga tao nila, marami tayong tao, at kung magkapit kamay tayo, kahit mamatay tayo, kailangan nating umatras. Panipik. Tumayo si Meng Feiyan at sumigaw ng malakas. Bilang isang babae, talagang masarap magkaroon ng ganitong katapangan, sa panawagan ni Meng Feiyan. Ang mga mandirigma ng Mengjajay na orihinal na mababa ang moral ay pinalibutan si Meng Feiyan at bumuo ng isang battle formation. Sa ganitong paraan, hindi magiging ganoon kadali para sa 17 itim na mandirigma na patayin sila. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang naganap ang mga anomalya. Ang binata na nagngangalang Meng Chong ay biglang inilagay ang sandata sa kanyang kamay sa leeg ni Meng Feiyan. Dapat naisip ko, ikaw ang especially iya. Napabuntong hininga si Meng Feiyan. Talagang pinag-isipan niya ang bagay na ito, ngunit ayaw niyang paniwalaan ito. Lumaki si Meng Chong kasama ang kanyang childhood sweetheart. Sa hindi inaasahang pagkakataon, magiging especially iya siya ng itim na mandirigma. Paumanhin, huwag mo akong sisihin, walang hinaharap sa Mengjajay, ngunit hanggat ibibigay mo sa pinuno ng itim na mandirigma, maaari akong maging itim na mandirigma. Kumuha ng magandang pagkakataon para sa promosyon. Panipik. Mahinahong sabi ni Meng Ding. Nung sinabi niya ito, wala man lang siyang naramdamang mali, na para bang karaniwan na. Meng Chong, walang hiyang tao. Hindi ka payat si Missy kapag weekdays. Ang iyong matandang ina ay hindi makagalaw. Nagbigay siya ng tulong at nakahanap pa ng mag-aalaga sa kanya. Sa lahat ng mga bantay, ang iyong gantimpala ay ang pinakamataas din. Napakasumpa mo. Panipik. Umungol ang isang binata. Meng Yi, huwag kang magsalita.
Sige, iligtas mo ang buhay mo at ipaghiganti mo ako. Biglang sumigaw si Meng Feiyan, go. Hindi tayo aalis. Hindi kami mga walang hiyang kontrabida tulad ni Meng Chong, we are willing to coexist and die with Missy. Panipik. Ungol ni Meng Yi. Mabuhay at mamatay kasama si Missy. Malakas din ang sigaw ng iba. Hoy, Meng Chong, maganda ang ginawa mo, at tiyak na gagantimpalaan ang mga pinuno. Ngumisi ang pinuno ng itim na mandirigma at tumingin sa mga mandirigma sa Mengjajay, ngayon, lumuhad silang lahat para sa akin at isa-isang nagpakamatay. Kung hindi, papatayin ko ang panganay mong babae. Hindi, nakakalungkot na patayin siya. Kami ay nasa harap mo at gagamitin siya ng mabuti para maging masaya. Panipik. Mga hayop, dapat kayong mamatay. Naghisteryosong umungol si Meng Feiyan. Hindi pwedeng mamatay. Haha, gusto kong makita, sinong makakapatay sa atin. Meng Chong, piniga ko itong mabahong babae. Panipik. Ang pinuno ng itim na mandirigma ay nginisyan at naglakad patungo kay Meng Feiyan. Ang pakikibaka ni Meng Feiyan ay pumukaw sa kanyang pagkahayop. Sa kanyang mga mata sa oras na ito, si Meng Feiyan lang. Hindi ko akalain na may aatake sa kanya ng ganitong oras. Gayunpaman, sa sandaling kukunin na niya ang mga damit ni Meng Feiyan. Isang daloy ng dugo ang lumilipad. Lumaki ang ulo ng itim na mandirigma at nanlaki ang mga mata. Hindi ako makapaniwala sa lahat. Ang kanyang ulo ay unti-unting dumulas mula sa tuktok ng kanyang leeg. Pagkatapos ay nahulog sa lupa. Napasigaw si Meng Chong, at nagmamadaling umatras, baka siya na ang susunod na mamatay. Gayunpaman, hindi natuloy ang pag-atake. Ginamit ni Ling Xiao ang Shadow Warrior para tuluyang patayin ang pinuno ng Black Warrior sa isang iglap. Bagamat isang tao lamang ang napatay, ngunit nagulat ang lahat ng itim na mandirigma. Hinarang niya si Meng Feiyan sa likuran niya at walang pakialam na sumigaw, ang nagngangalang Meng Yi, protektahan ang iyong panganay na babae. Ikaw kasi, nakilala ni Meng Feiyan si Ling Xiao. Oo, ako ito. Mahinang sabi ni Ling Xiao. Maaari kang umalis kaagad. Meng Fei Goose Road. Oo, pero may mabahong problema ako at ayokong umutang ng pabor sa iba. Kung handa kang tulungan ako, hindi ko kayang panoorin ka lang na mapatay. Panipik. Ngumiti si Ling Xiao. Pero siguradong hindi kanila kalaban, napakaraming tao. Bagamat nagulat si Meng Feiyan na nagawang patayin ni Ling Xiao ang pinuno ng itim na mandirigma. Pero alam din niya, ang pagpatay ng isang tao ay hindi katulad ng pagpatay sa 16 na tao. Wala ka pa ba dyan? Sinabi ni Ling Xiao, malamang galit na galit ngayon si Miss Feiyan, gusto niyang maghayganti, kaya patayin natin ang lahat ng kasuklam-suklam na kaaway na ito. Pinunasan ni Meng Feiyan ang kanyang mga luha, at tumingin kay Meng Chong, ikaw na taksil, dadalhin kita ngayon. Pagkatapos magsalita, sumugod siya kay Meng Chong. At si Meng Yi at iba pa ay nakatayo sa likod ni Ling Xiao. Ang hitsura ni Ling Xiao at ang nakakagulat na kamatayan ay labis na hinangaan nila. Bagamat minamaliit nila si Ling Xiao noon, hinahangaan na nila si Ling Xiao ngayon. Ito ang kaso sa mundo ng martial arts, at ang malakas ay igagalang. Kuya Ling, ang iyong mga order. Sabi ni Meng Yi. Follow me and pick up the licks. Susubukan ko muna silang saktan. Sabi ni Ling Xiao. Mabuti. Wala silang pagdududa sa mga salita ni Ling Xiao. Sa oras na ito, ang mga itim na mandirigma doon ay naalala na mula sa unang pagkabigla. Naramdaman ko na mayroon lamang 8 beses na aura ng reincarnation sa katawan ni Ling Xiao. Hindi napigilan ng isa sa kanila ang mapamura, halos matakot ako sa kanya. Ito ay naging isang mandirigma lamang ng 8-fold reincarnation God realm. Kinuha lang ito ng amo at talagang pinatay niya. Mga kapatid, huwag matakot, maghayganti para sa amo. Panipik. Paghihiganti. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat, halatang hindi pinapansin ang 8-fold Ling Xiao ng reincarnation God realm. Just use you to test my combat effectiveness. After all, dead objects lang naman, hindi katulad ng warriors. Inaasahan talaga ni Ling Xiao na magkakaroon ng labanan. Dahil sa ganitong paraan lang niya malalaman kung ano siya sa 4 na domain ngayon. Kasama ang sarili mong cultivation base, sarili mong martial arts at iba pa.
Puno ng excitement ang mga mata niya. Ang panahon ng yelo ay lumitaw sa kanyang kamay, nagniningning na may malamig na liwanag. Pagkatapos, 30% ng mga likas na Diyos at mga kaluluwa ng espada ang pinakawalan. Para harapin ang mga taong ito, wala siyang planong gumamit ng mga kaluluwang hayop para mag-transform bilang karagdagan sa mga naunang Shadow Warrior. Sa susunod, gusto niyang subukan gamit ang sarili niyang katawan. Ang pag-asa sa likas na 30% ng mga Diyos at mga kaluluwa ng espada, kung normal ang lahat, dapat ay posible na mapagtagumpayan ang mga taong ito ng tuloy-tuloy. Oh, sword fighter pala yun, pero hindi ko alam kung gaano kalakas. Isang itim na mandirigma ang lumabas sa karamihan. Ang natitira ay napunta sa mga mandirigma ng Mengjajay. Nadama nila na ang pagpapadala ng isa sa kanila upang harapin si Ling Xiao ay nagbigay na ng maraming mukha. Patayin. Biglang, isa sa mga itim na mandirigma ang nagdala ng mahabang kutsilyo at pinatay si Ling Xiao. Ang direksyon ng mahabang espada ay patayo at paalang. Gayunpaman, sumimangot si Ling Xiao. Dahil ang martial arts na ginagamit ng mga itim na mandirigma ay unang baitang pa lamang ng hari. Hindi niya alam kung minamaliit ba siya ng kalaban, o sinabing ito lang talaga ang martial arts ng apat na domain na ito. Huwag kang masyadong mag-alala. Bagamat ang cultivation base ng apat na domain sa pangkalahatan ay napakataas, ang martial arts ay hindi ganoon kalakas. Ang dahilan kung bakit lumitaw ang King Level Advanced at King Level Peak Martial Arts sa Western Regions ay dahil sa pamana ng libingan ng mga sinaunang Diyos. Bukod dito, mayroon lamang mga nangungunang martial artist ng apat na pangunahing puwersa na nagtataglay ng King Level na martial arts. Ang parehong ay totoo sa apat na mga domain. Sa pangkalahatan, tanging ang mga martial artist ng Divine Vein Realm ang karapat-dapat na gumamit ng martial arts na higit sa King Level. Sa muling pagkakatawang tao ng mga Diyos, karamihan sa martial arts ay nasa ibaba lamang ng gitnang antas ng hari. Panipi. Nagpaliwanag si Yuan Zun kay Ling Xiao sa tamang oras. Nang magsalita siya, hindi huminto ang paggalaw ni Ling Xiao. Kung totoo nga ang sinabi ni Yuan Zun, pagkatapos ay ginamit niya ang panahon ng yelo para harapin ang mga taong ito, hindi ba ito ay labis-labis? Alam mo, ang martial arts ng panahon ng yelo ay ang lahat ng tuktok ng hari. Sa pag-iisip tungkol dito, iniligpit lang niya ang panahon ng yelo. Ilabas ang Ice Sovereign Sword. Ang Ice Sovereign calls kay sword art ng King Level Intermediate, kasama ang matinding malamig na domain ng King Level Intermediate, at ang King Level Intermediate secret techniques gaya ng Whale Hunting Thunder Gun at Black Fire Skeleton. Nadama ni Ling Xiao na dapat siyang manalo. Bagamat hindi dapat maliitin ang mga mandirigma ng apat na domain. Ngunit hindi na kailangang magmukhang masyadong mataas. Ang kanyang mga mata ng Tai Chi ay maaaring sabihin sa kanya kung gaano karaming lakas ang gagamitin upang malutas ang mga kalaban. Arctic Field. Si Ling Xiao ay nagbigay ng malamig na boses, at ang paligid ay agad na naging malamig. Ang bilis ng mga mandirigmang iyon na sumugod kay Meng Yi at sa iba pa ay biglang bumagal ng husto. Taas. Sumenya si Ling Xiao. Ang pagkontrol sa kalaban gamit ang kanyang matinding malamig na larangan, at hayaan ang mga tao ng Mengjajay na gawin ang kanilang trabaho, ay maaaring makabawi sa mga disadvantages ng cultivation. Mga kapatid, kasama ko patayin ang kalaban. Umungol si Meng Yi at nagmamadaling lumabas. Ang sobrang lamig na field ni Ling Xiao ay kontrolado ng kanyang soul power, kaya madaling makilala ang kaibigan at kalaban. Patayin. Kumilos din si Ling Xiao sa parehong oras, ang Ice Venerable Sword ay tumusok, at ang Ice Venerable Hantian Sword Art ay sumabog. Ang itim na mandirigma na sumugod sa kanya ay tinusok ng espada sa kanyang lalamunan. Dead tragically on the spot. Ang putok na kapangyarihan ay nagulat sa lahat. Salot na uhaw sa dugo. Tingnan ang mga lalaki sa Mengjajay na hindi pa nakakakuha ng maraming bentahe. Inilabas lang ni Ling Xiao ang uhaw sa dugo na salot. Lalo nitong pinahina ang lakas ng itim na mandirigma. Ang isang grupo ng mga itim na mandirigma ay kailangang gumamit ng halos 50% ng kanilang mga kasanayan upang sugpuin ang pagsalakay ng bakterya ng salot. Dahil dito, ang mga bagets ng Mengjajay ay agad na nakakuha ng malaking kalamangan. Bago sila napatay ng 6 na kapatid. Ang kamatayan ay miserable.
Ngayon, may pagkakataon na silang maghiganti. Sa isang galit na pag-atake, ang natitirang 15 itim na mandirigma ay patuloy na umatras. Nakapatay na si Meng Yi ng isang tao, at sumugod sa isa pang tao. Masyadong masama ang batang ito, ano ba to, bawiin mo. Bilasan mo na. Sa wakas ay napagtanto ng mga itim na mandirigma ang kakilakilabot na Ling Xiao. Gayunpaman, huli na para makatakas sa oras na ito. Matatagpuan sa napakalamig na field, ang bawat isa sa kanila ay nakakagulat na mabagal. Hindi ko talaga nakatakas sa pag-atake ng mga teenager na Mengjajay. Sa isang sandali, lahat ng 15 itim na mandirigma ay napatay. Ang eksena ay ganap na nabaligtad. Isa sa mga natitirang binatilyo sa Mengjajay ay hindi patay, isa lamang ang bahagyang nasugatan. Sa oras na ito, hindi pa tapos ang labanan sa pagitan ni Meng Feiyan at Meng Chong. Ipinapakita nito kung gaano kalungkot ang mga itim na mandirigmang iyon sa ilalim ng kontrol ng uhaw sa dugo na salot at ng matinding malamig na larangan. Masyadong malakas. Kuya Ling. Tuwang-tuwa na pinunasan ni Meng Yi ang dugo sa kanyang mukha. Hindi siya nasugatan, dugo lang iyon ng kalaban. Magandang sabihin. Bahagyang ngumiti si Ling Xiao. Tila ang 9th-tier warrior ng Reincarnation Realm ay hindi na dapat banggitin sa harap ni Ling Xiao. Ang susunod na kailangan niyang hamunin ay ang martial artist ng Divine Vein Realm. Miss, patawarin mo ako. Sa wakas, si Meng Chong ay tinadtad din sa lupa ni Meng Feiyan. Hinawakan ni Meng Chong ang kanyang dumudugong balikat, lumuhad sa lupa at umiyak, Miss, napilitan ako. Sabi nila kapag hindi ko sila tinulungan, papatayin ko ang nanay ko. Hindi ko talaga mapigilan. Panipi. Hindi maputol ang kutsilyo sa kamay ni Meng Feiyan. Isipin ang nakaraan ng dalawang tao bilang childhood sweethearts. Isipin ang malungkot na hitsura ng matandang babae ni Meng Chong matapos malaman ang tungkol sa pagkamatay ni Meng Chong. Ang kanyang mga kutsilyo ay tila tumitimbang ng 10,000 katays. Hindi na makatagal. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang tumalon si Meng Chong, hinawakan ang kamay ni Meng Feiyan, at inilagay ang kutsilyo sa leeg ni Meng Feiyan. Ang babong babae, naniniwala ka ba sa lahat ng sinasabi mo? Ngumisi si Meng Chong at tumingin kay Meng Yi at sa iba pa at sinabi, bumalik lahat, kung sino man ang maglakas loob na lumapit, papatayin ko siya. Ikaw talaga, walang hiya ka. Galit na sabi ni Meng Yi. Ngunit kailangan niyang magretiro. Ang iba pang mga lalaki sa Mengjajay ay umatras din. Gayunpaman, isang tao ang gumawa ng isang hakbang pasulong. Then you kill her, I promise she is dead. Hindi lang hindi ka mabubuhay, pati pahihirapan ka rin. Malamig na tiningnan ni Ling Xiao si Meng Chong, at nagpatuloy sa paglalakad, anyway, wala siyang kinalaman sa akin. Iniisip ko lang masyado kang nakakainis. Masyadong masama. Sobrang sama ng loob ko kung hindi kita papatayin. Panipi. Stop. You don't stop, kaya ko talaga. Ang kutsilyo sa kamay ni Meng Chong ay nag-iwan ng mantsa ng dugo sa leeg ni Meng Feiyan. Gayunpaman, hindi pa rin sinasadya ni Ling Xiao na huminto. Sabi ko, gawin mo lang kung gusto mo, parang lalaki, wala siyang kinalaman sa akin. Hindi mo ako matatakot. Panipi. Hindi lamang huminto si Ling Xiao, ngunit ang bilis ay tumaas kaagad. Damn it! Alam ni Meng Chong na walang silbi si Meng Feiyan sa kanya, kaya bigla niyang itinulak si Meng Feiyan patungo kay Ling Xiao. Tinangka na gamitin si Meng Feiyan para hadlangan ang pag-unlad ni Ling Xiao. Pagkatapos ay tumalikod at tumakas. Domain ng Soul Eater Whale Hunting Thunder Gun. Biglang sumugod mula sa katawan ni Meng Chong ang isang sibat na kumikislap na may kasamang kulog at kidlat. Walang babala. Direktang tumakbo si Meng Chong sa Whale Thunder Gun. Pagod na sa puso. Gayunpaman, hindi pa rin siya patay. Dahil hindi nilayo ni Ling Xiao na patayin siya. Go and solve him, hindi na ako tutulong. Tumingin si Ling Xiao kay Meng Feiyan at sinabi. Nagngagat ang ngipin ni Meng Feiyan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagdalawang isip. Kahit sa harap ng masakit na pag-iyak ni Meng Chong. Matindi pa rin ang pagputol ng kanyang kutsilyo. Namatay on the spot si Meng Chong sa kakaibang lugar. Girl, tandaan mo simula ngayon, sa mundo ng mga mandirigma, hindi ka dapat magkaroon ng kabaitan ng mga babae. Bagamat babae ka, tandaan mo ito.
Kung hindi lang ako ngayon, patay ka na. Panipik. Tumingin si Ling Xiao kay Meng Feiyan at sinabing napakaseryoso, salamat, kapatid na Ling, para sa iyong payo, nakikita ko. Panipik. Yumuko si Meng Feiyan. Well, hindi ako makapagsalita tungkol sa pagbibigay ng direksyon, ngunit dapat ba tayong pumunta sa kalsada? Napakalaking bagay ang nangyari dito, natatakot akong may malalaman na itim na mandirigma. Hindi angkop na manatili dito ng mahabang panahon. Panipik. Paalala ni Ling Xiao. Oo, mga lang ito sa mga itim na mandirigma. Kung makatagpo tayo ng master ng Divine Vessel Realm, mamamatay tayo. Sa paalala ni Ling Xiao, si Meng Feiyan ay agad na nag-utos na kunin ang mga bangkay ng kanyang mga kasama sa storage ring. Pagkatapos ay mabilis na umalis. Natuklasan ni Ling Xiao na inalis din ni Meng Feiyan ang katawan ni Meng Chong. Pero walang sinabi. Ang isang patay na tao ay hindi nabanta. Hindi mahalaga kung ano ang gustong gawin ni Meng Feiyan. Nagmadali akong sumulong para sa isa pang buong oras. Malabong nakikita na ang balangkas ng lungsod ng apoy. Ang mga talento sa wakas ay nakahanap ng isang lugar upang huminto at magpahinga. Nakaupo lang doon si Ling Xiao. Pinangunahan ni Meng Yi ang 17 mga teenager na Meng Jajay at lumuhad sa harap niya. Salamat, kapatid na Ling, sa iyong negel iligtas buhay na biyaya. Kung hindi dahil kay Brother Ling ngayon, wala na akong pagkakataong makitang muli ang araw. Panipik. Lumapit din si Meng Feiyan at yumuko at nagsabi, tama si Meng Yi, kung hindi si Brother Ling ngayon. Natatakot ako na madungisan ako ng mga itim na mandirigmang iyon. Kahit mamatay ka, hindi ka pwedeng maging inosente. Aalalahanin namin ang iyong dakilang kabaitan sa aming Meng Jajay. Kung may pagkakataon ka sa hinaharap, tiyak na tatali ka sa damo at tatali sa loop, at magiging kabayo. Panipik. This is too exaggerated, nagtaas lang ako ng kamay. Higit pa rito, karamihan sa mga itim na mandirigma ay ikaw mismo ang pumatay. Panipik. Ngumiti si Ling Xiao at sinabi, masyadong sincere ang grupong ito, tama, nagbibiro si Kuya Ling, kahit kami ay tanga. Mauunawaan namin na kung hindi lang ginalaw ni Kuya Ling ang kanyang mga kamay at paa. Imposibleng biglang manghina ang mga taong iyon. Panipik. Sabi ni Meng Yi. Okay, wag na nating pag-usapan, in fact, dapat magpasalamat ka sa sarili mo. Kung hindi dahil kay Feiyan Girl, dadalhin niya ako sa City of Flames. Baka mamatay ako para sayo. Panipik. Ikanaway ni Ling Xiao ang kanyang kamay upang tumayo ang lahat, at pagkatapos ay nagtanong, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa nakapaligid na sitwasyon? Kuya Ling, wala ka ba talaga dito? Inisip ni Meng Feiyan na si Ling Xiao ay isang dahilan lamang noon, ngunit ngayon ay parang hindi na. Sinabi ko na, nanggaling ako sa isang maliit na lugar, nahuhumaling sa paglilinang, at kakaunti ang nalalaman tungkol sa labas ng mundo. Maaari mo bang sabihin sa akin ang isang bagay? Panipik. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagtanong noon ay dahil bigla niyang nakilala ang itim na mandirigma. Ngayon ay maaari ko na sa wakas magtanong tungkol dito sa isang down-to-earth na paraan. Oo naman. Umupo si Meng Feiyan sa tabi ni Ling Xiao at ngumiti. Una, ito ang gininto ang abot tanaw. Pangalawa, sa gininto ang langit, mayroong isang malaking imperyo, 4 na kapangyarihan, at isang malaking imperyo, na siyang gininto ang langit. At dito, ito ay kabilang sa isa sa 4 na kapangyarihan, East Victory Power. Pangatlo, ang lugar na inookupahan ng malakas na bansa ng East Sheng ay dapat umabot sa halos 1/5 ng gintong abot tanaw. Sa napakalaking lupaing ito, mayroong 300 malalaking bansa, 30,000 maliliit na bansa, 1,000,000 pangunahing lungsod, at daan-daang milyong lungsod. At narito ang Purple Mansion, isa sa 300 kapangyarihan. Pang-apat, ang lungsod ng apoy ay isa sa daan-daang milyong lungsod, at ang ating Meng Jajay ay isang maliit na puwersa sa loob ng lungsod ng apoy. Tungkol naman sa Sleeping Forest, ito ang pinakamalaking kagubatan sa labas ng lungsod ng apoy. Panipik. Nang marinig ito, si Ling Xiao ay isang ulo at 2 malaki. Biro lang, narinig lang niya ang tungkol sa 4 na domain noon. Ngunit hindi ko akalain na ang isang gininto ang abot tanaw lamang ay maaaring magkaroon ng napakalaking teritoryo. Isang malaking imperyo,
4 na dakilang kapangyarihan, 300 dakilang kapangyarihan. At ang lungsod ay may daan-daang milyon. Upang maging mas tiyak, nasa saklaw na tayo ngayon ng 4 na pangunahing kaharian, ang ginintoang Sansinukob, ang malakas na bansa sa silangan, ang malaking bansa ng Purple Mansion, ang maliit na bansa ng Purple Spirit, at ang lungsod ng apoy, sa ilalim ng pangunahing lungsod ng Wanyan. Natakot si Meng Feiyan na hindi ito maintindihan ni Ling Xiao, kaya sinabi niyang muli ng detalyado. Ang laki talaga ng lugar mo. Hindi napigilan ni Ling Xiao ang pakiramdam. Tila na kung ito ay upang makilala ang babaeng buwan, o upang makilala si Ling Jiaojiao o ang mga Diyos, ang oras na ito ay dapat na ipagpaliban. Dahil sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi man lang siya makakalipad, kung gusto niyang pumunta mula sa nagninangas na lungsod na ito patungo sa walang hanggang domain ng emperador. Natatakot ako na aabutin ito ng daan-daang taon. Masyadong malaki ang lugar, hassle talaga hindi lumipad. Bukod sa hindi pamilyar ang kalsada, madaling maligaw. Siguro umiikot pa rin sa dulo. Nabalitaan ko na may Western Region. Bagamat ang lugar na iyon ay tinatawag ding domain, ito ay talagang hindi kasing laki ng teritoryo ng isang maliit na bansa. Pagmamalaki ni Meng Feiyan. Hindi na muling tumawa o umiyak si Ling Xiao. Alam niya kung gaano kalaki ang Western Regions. Sa 4 na domain na ito, ang Western Regions ay hindi kasing laki ng isang maliit na bansa. Ngunit mayroon lamang 30,000 maliliit na bansa sa ilalim ng malaking bansa ng Purple Mansion. 30,000 Western Regions. Ate mo, panatilihin ito. Si Ling Xiao ay talagang hindi nakaimik. Akala niya ay makakatagpo niya ang Moon Girl sa lalong madaling panahon pagkatapos na makarating sa 4 na domain. Sino ang nakakaalam na magiging ganito? Tila ang buong Xuanwu continent ay karaniwang inookupahan ng 4 na pangunahing domain. Matagal na siyang naghahagis-hagis, ngunit sa katunayan ay gumala lang siya sa isang maliit na sulok ng kontinente ng Xuanwu. Nakakaloka talaga. Nga pala, Feiyan, may alam ka bang mas mabilis na paraan para pumunta mula sa Golden Heaven patungo sa Immortal Emperor Realm? Biglang nagtanong si Ling Xiao, halimbawa, parang teleportation array. Oo, tumango si Meng Feiyan. Sa pangkalahatan, mayroong mga porma sayon ng teleportasyon sa pagitan ng lungsod at ng pangunahing lungsod, sa pagitan ng pangunahing lungsod at ng maliit na bansa, sa pagitan ng maliit na bansa at ng malaking bansa, sa pagitan ng malaking bansa at ng makapangyarihang bansa, at sa pagitan ng makapangyarihang bansa at imperyo. Ngunit kailangan itong gawin ng hakbang-hakbang. Bukod dito, kailangan mong gumamit ng teleportation array, kahit na ito ay sa pagitan lamang ng lungsod at ng pangunahing lungsod, kailangan mo nang hindi bababa sa isang martial artist ng Divine Vein Realm. Hindi lang iyon, sa tuwing kailangan mong ubusin ang mga high-grade na Spirit Stone. Hindi sa sinabi ko, kapatid na Ling, sa mga tuntunin ng iyong kasalukuyang cultivation base, imposibleng gawin ang ganitong uri ng bagay. At nakikinig ako sa ibig mong sabihin, mapupunta ang eternal na domain ng emperador, hindi ko talaga alam kung may teleportation array sa pagitan ng 4 na domain. Kahit na mayroon, tinatansya na ang mga kinakailangan para sa lakas ay napakataas. Panipik. Sa pagsasalita nito, sumulyap si Meng Feiyan kay Ling Xiao, pagkatapos ay bumantong hininga at sinabing, Kuya Ling, gusto kong sabihin sa iyo, kumpara sa pag-iisip tungkol sa teleportation array ngayon. Mas mainam na pagbutihin ang iyong lakas sa lalong madaling panahon. Sa kasong iyon, ang lahat ay malulutas. Panipik. Tama ka. Tumango si Ling Xiao at sinabing, gaano man ito kahirap, hindi nito mapaglabanan ang pagpapabuti ng antas ng paglilinang. Sa mundong ito, walang magagawa ang malakas. Panipik. Kuya Ling, mayroon kang gulugod. Hindi natin maisip ang ganitong bagay. Siguro tayong mga tao, maaari lamang tayong manatili sa lungsod na ito ng apoy sa buong buhay natin. Panipik. Si Meng Feiyan ay labis na nagulat na si Ling Xiao ay hindi nasaran ng loob matapos makinig sa kanya. Magkaroon ng kamalayan na sa pangkalahatan ay mayroon lamang mga mandirigma na may 8-fold cultivation base ng Reincarnation God Realm, at napakaraming hirap nilang marinig. Imposibleng isipin ang tungkol sa pagpunta sa eternal na domain ng emperador. Dahil may dahilan ako para pumunta sa walang hanggang domain ng emperador. Tumingin si Ling Xiao sa malayo, Sister Yaf sandali, malapit na.
Siguradong susugod ako sa Immortal Emperor Realm sa lalong madaling panahon. Panipik. Wala siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano, ngunit sa bilis ng paglilinang, hindi siya nagyayabang, kahit na dumating siya sa 4 na domain. Naniniwala siyang tiyak na matatalo niya ang sinuman dito. And for some reason, may kakaiba siyang nararamdaman. Hindi mo naman siguro kailangang maghintay ng ganun katagal, maya-maya ay susulpat na ang Moon Girl sa tabi niya. Bagamat isa lamang itong hindi maipaliwanag na pakiramdam, naniniwala si Ling Xiao na tiyak na may nararamdaman sa pagitan niya at ng Moon Girl. Tara na, tumayo siya. Ang unang hakbang ay pumunta sa lungsod ng apoy at maghanap ng mga pagkakataon upang makita kung maaari tayong pumunta sa isang mas malaking lugar. Kailangang gawin ang lahat ng hakbang-hakbang. Kakasabi mo lang na pupunta sa City of Fire ang Special Envoy ng Purple Mansion. Biglang naisip ni Ling Xiao ang sinabi ni Meng Feiyan noon. Oo, sa pagkakataong ito pumunta ako sa Blaze City para tingnan kung makakahanap ako ng paraan para maging miyembro ng Purple House Academy. Tuwang-tuwang sabi ni Meng Feiyan. Purple House Academy? Tanong ni Ling Xiao habang naglalakad. Masyado siyang curious sa lahat ng bagay dito. Ang Zifu College ay ang lugar kung saan nililinang ng dakilang bansa ng Zifu ang mga talento. Ang mga mandirigma na maaaring pumasok doon ay karaniwang lalabas at papasok, o magiging mga master ng martial arts. Panipik. Tuwang-tuwang nagpatuloy si Meng Feiyan, sa kasamaang palad, ang pagpapatala sa Zifu College ay napakahigpit. Hindi lamang dapat malinaw ang mga detalye, ang pinakamahalagang bagay ay ang pinakamababang antas ng paglilinang ay dapat ding ang triple na antas ng Divine Vessel Realm. Ito ay masyadong mahirap. Panipik. Tapos pupunta ka pa. Medyo nalilito si Ling Xiao. Ayon sa triple requirements ng Divine Vein Realm, hindi natitingin pa ang Zifu Academy kay Meng Feiyan. Hindi ba walang pupuntahan? Ano ang silbi nito? Hindi mo naintindihan, hindi ako sasali sa Zifu Academy ngayon. Ang sugol ng Purple House ay talagang isang disipulo ng Purple House Academy. Minsan pinipili ng mga disipulo ng Zifu Academy ang mga taong may natatanging kakayahan bilang kanilang mga apprentice. Kapag naging apprentice ka na nila, magiging posible na makapasok sa Zifu Academy sa hinaharap. Gusto kong subukan ang swerte ko. Siya nga pala, Kuya Ling, subukan mo rin. With your qualifications, baka mangyari talaga. Panipik. Paliwanag ni Meng Feiyan. Well, maaari mong subukan ang iyong kapalaran. Tumango si Ling Xiao at nagsabi, gayunpaman, hindi dapat magkaroon ng maraming disipulo sa Zifu Academy. Napakataas ng mga kinakailangan. Kuya Ling, mali ang hula mo. Ang Zifu Academy ay ang unang kolehiyo sa bansa. Ang bilang ng mga mag-aaral ay lumampas sa 300,000. Panipik. Nakangiting sabi ni Meng Feiyan. Magkano? Si Ling Xiao ay direktang tanga. 300,000. Anong uri ng konsepto ito? Ang bilang ng mga sekta na nakatagpo niya noon ay maaaring maging 10,000, at lahat sila ay itinuturing na mga nangungunang sekta. Ang lalaking ito ay talagang 300,000. Isang mandirigma na may 3 antas o higit pa sa 300,000 Divine Vein Realm. Isa lang itong estudyante ng Purple House Academy. Hindi kasama ang mga mentor. Hindi rin kasama ang mga mandirigma sa labas ng Zifu Academy. Higit pa rito, ang pakikinig sa kahulugan ni Meng Feiyan, ang Zifu Academy na ito ay hindi lamang ang akademya sa bansa. Ano ang populasyon ng malaking bansa ng Zifu? Tanong muli ni Ling Xiao. Well, ayon sa mga estatistika noong nakaraang taon, ang populasyon ng Zifu ay lumampas sa 1 bilyon. Mayroong 700 milyong mandirigma sa itaas ng Divine Vein Realm sa buong Purple Mansion. Sa kabaligtaran, mas kaunti ang mga mandirigma sa Reincarnation God Realm. Panipik. Mapait na ngumiti si Meng Feiyan. Ate mo, muling pinagalitan ni Ling Xiao ang kanyang ina. Ang isang malaking bansa na may Purple Mansion ay may populasyon na 1 bilyon. At ang malakas na bansa ng Dongsheng ay naglalaman ng 300 malalaking bansa, hindi ba't ang populasyon ay malapit sa 300 bilyon? Ano ang konseptong ito? Si Ling Xiao ay ganap na natulala. Aksidenteng nakuha niya ang alaala ng ibang mundo noon. Sa mundong iyon, ang buong mundo ay mayroon lamang higit sa 6 na bilyong tao, na napakalaki na. Ang 1 bilyong tao ay talagang isang superpower sa populasyon.
Mayroong 300 ganoong bansa sa Dongsheng. Mayroong 4 na mas makapangyarihang bansa tulad ni Dongsheng sa buong gintong universo. Wala talagang lakas ng loob na isipin ni Nima. Ang paghahagis dito ng mag-isa ay kasing liit ng graba. Oo naman, ang 4 domains at ang Western regions ay hindi isang heavyweight. May espesyal ba sa Zifu Academy na ito? Nagtataka na tanong ni Ling Xiao. Hindi madaling makapili ng 300,000 estudyante mula sa 1 bilyong tao. Dapat may kakaiba sa kolehiyong ito. Siyempre may kakaiba. Sa buong Purple Mansion, bukod sa katotohanan na may ilang makapangyarihang puwersa ang nagtataglay ng 1 o 2 set ng Imperial Martial Arts. Karamihan sa mga Imperial Martial Arts ay nakaimbak sa Zifu Academy. Sinasabi na hanggat naging disipulo ka ng Zifu Academy, makakakuha ka kaagad ng isang set ng King-level Pinnacle Martial Arts. Pagkatapos ng 1 taon, kung mahusay kang gumanap, maaari mo pa ring makuha ang Imperial Martial Arts. Kuya Ling, dapat mong malaman na kahit ang King-level Advanced Martial Arts ay lubhang mahalaga sa lungsod ng mga apoy at lugar. Hindi banggitin ang King-level na sumikat na martial arts, kahit na ang mas nakakatakot na Imperial level na martial arts. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang gustong sumali sa Zifu Academy. Panipik. Sa pagsasalita tungkol dito, ang mukha ni Meng Feiyan ay pula at nasa sabik. Medyo nabigla din si Ling Xiao. Sa buong Western regions, mayroon lamang 1 o 2 set ng King-level peak martial arts. Ang Imperial Martial Arts, tanging ang kanyang 9 ranks Divine Magic Art. Sa 4 na domain na ito, isang malaking bansa lamang ng Purple Mansion, napakaraming King-level Pinnacle Martial Arts at Imperial-level Martial Arts. Mukhang hindi talaga siya nagkamali. Ang lugar na ito ay puno ng mga pagkakataon. Puno rin ito ng motibasyon na umakyat pataas. Sa mas mahusay na martial arts, ang aking combat effectiveness ay tataas ng mas mabilis, at ang aking cultivation base ay tataas din ng mas mabilis. Tila hindi ito kasing hirap ng inaakala. Panipik. Si Ling Xiao ay puno ng enerhiya. Gusto man niyang mapabilang sa Purple House Academy sa lakas niya ngayon, medyo imposible pa rin. Ngunit naniniwala siya sa kanyang potensyal. Sabay-sabay na nag-uusap ang lahat at nagmamadali sa kalsada. Sa isang maikling sandali, ang balangkas ng lungsod ng apoy ay naging mas malinaw. Ang malaking lungsod, tulad ng isang higanteng hayop, ay nakahiga sa berdeng kapatagan. May isang mataimtim na hininga. Pakiramdam ng ordinaryong lungsod na ito ay karapat-dapat sa kabisera ng dating Sword Dynasty. Hindi ko talaga alam kung gaano kalaki ang pangunahing lungsod. Miss, malapit na sa wakas. Nakakakilig talaga ang journey na ito. Hindi ko alam kung makikilala ko ang estudyante ng Purple House Academy. Kung ang pinakamatandang babae ay matatanggap bilang isang disipulo, kami Meng Jajay ay magkakaroon ng matingkad na mukha sa hinaharap. Gusto man tayong harapin ng itim na mandirigma, kailangan niyang magtimbang at magtimbang. Panipik. Tumingin si Meng Yi sa malaking eskarlata na kuta at tuwang-tuwang sinabi. Huwag ka pa masyadong excited. Sinusubukan lang namin ang aming kapalaran, baka mas malaki ang pag-asa, mas malaki ang pagkabigo. At iyon ay isang estudyante ng Zifu Academy. Dapat kang kumilos ng maayos at huwag manggahas na magkamali. Kung hindi, kung sasaktan mo ang mga estudyanteng nasa hustong gulang, natatakot akong mapahamak nito ang buong Meng Jajay. Marahil ay narinig mo na rin noon na ang isang estudyante ay minsang sumire ng isang lungsod ng direkta. Dahil ang Panginoon ng lungsod na iyon ay walang galang sa kanya. Ang aming Meng Jajay ay malayo sa likod ng lungsod, kaya dapat tayong mag-ingat. Panipik. Napakaseryoso ng ekspresyon ni Meng Feiyan. Para sa kanya, ito ay isang pagkakataon lamang upang subukan ang kanyang kapalaran. Huwag hayaang maging bangungot ang pagkakataon. Miss, don't worry, makikita ko na lang mamaya. Inikot ni Meng Yi ang archway. May fire spirit vein sa ilalim ng lungsod ng Agni, kaya nakuha nito ang pangalan. Pagdating mo malapit sa City of Flames, mararamdaman mo ang init. Biglang naisip ni Ling Xiao si Xiaojin. Kung narito siya, napakasaya niya. Kuya Ling. Tumingin si Meng Feiyan kay Ling Xiao at nagsabi, alam kong napakalakas mo, ngunit pagkatapos na makapasok sa lungsod ng apoy. Huwag kang magulo.
Napakalakas din ng hukbo ng lungsod ng apoy. Talaga, sila ang 8 at 9 na mandirigma ng mga Diyos ng reinkarnasyon. Kung tutuusin, halos hindi mo matalo ang 4 na kamay gamit ang 2 kamao, kaya mag-ingat. Panipi. Natakot si Meng Feiyan na magdudulot ng gulo si Ling Xiao, kaya pinaalalahanan siya ni Chen. Huwag kang mag-alala, hindi ako mahilig gumawa ng gulo, pero kung gugulo ako ng iba, hindi ako magiging pagong. Hindi kinailangan ni Ling Xiao na pigilan ang kanyang aura, dahil ang Eightfold Warrior ng Reincarnation Gods ay masyadong karaniwan dito. Pagpasok sa lungsod ng apoy, mas nagulat si Ling Xiao. Tama si Yuan Zun. Ang 2 o 3 taong gulang na bata na tumatakbo sa lungsod ng apoy ay talagang nasa isang estado na nagbabanta sa buhay. Kung alam ito ng mga mandirigma sa Western Regions, talagang nakakadepress ang pagsusuka ng dugo. Ang mga batang ito ay hindi kailangang magsanay, at mayroon silang isang antas ng paglilinang na nagbabanta sa buhay kapag sila ay ipinanganak, na talagang nakakainggit. At ang mga 8 tiklop na mandirigma sa Reincarnation God Realm na matatawag na nangungunang powerhouse sa Western Regions ay gumagawa ng pinakamababang gawaing pagbabantay. Ito ay talagang higit pa sa sikat. Pakiramdam lang nito ay maaaring maapektuhan ito ng batas, bagamat ang mga tao rito ay malakas sa paglilinang. Ngunit ang ginawa niya ay hindi gaanong naiiba sa Western Regions. Hindi nakakatuwa. Bagamat ang mga taong ito ay pawang mga Panginoon, wala silang pinagkaiba sa mga sibilyan sa kanlurang mga rehiyon. Kuya Ling, plano naming maghanap ng isang ina matutuluyan, at pagkatapos ay ang kinaroroonan ng sugol ng Purple Mansion sa lobby. Sasama ka ba sa amin? Panipi. Si Meng Feiyan ay may mga inaasahan sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang cultivation base ni Ling Xiao ay hindi malakas, ang kanyang combat effectiveness ay napakatibay. Ang 9 na mandirigma ng Reincarnation Gods ay hindi sapat upang makita sa harap niya. Ito ay palaging mas ligtas na magkaroon ng isang malakas na tao sa kanyang tabi. Well, then I will bother you. After all, I am really not familiar with this place. Tumango si Ling Xiao. Magaling. Hindi lang maganda ang pakiramdam ni Meng Feiyan, ngunit maganda rin ang pakiramdam ni Meng Yi at ng iba pa. Bagamat si Ling Xiao ay katulad nila, halatang higit pa sa kanila ang naranasan niya. Sundin si Ling Xiao, ngunit marami kang matututunan. Si Meng Feiyan ay ang pinakamatandang ginang ng Meng Jiajia kung tutuusin. Hindi problema ang pera. Kaya nakita ko ang pinakamagandang inn sa lungsod ng Agni, at nagtakda ako ng Sky Character Room. Hindi na kailangang mag-alala tungkol kay Ling Xiao. Napakasaya rin ni Ling Xiao. Hindi siya kailanman handang mag-aksaya ng labis na pag-iisip sa maliliit na bagay na ito. Pagkatapos lumipat sa silid, ang iba ay umidlip. At nagsimulang magsanay si Ling Xiao. Mula nang makarating sa 4 na dumi na ito, naramdaman niya na ang kanyang mga hadlang sa paglilinang ay automatikong napunit. Ang pambihirang pinto ay nagbukas ng malaking puwang. Malamang sa sobrang abundant ng aura dito kaya ganon. Saglit lang siyang nag-upgrade ng kanyang cultivation mula sa ika-8 layer ng Reincarnation Gods hanggang sa ika-9 na layer ng Reincarnation Gods. Sa pagkakataong ito ang isang pambihirang tagumpay ay kasing dali ng pagkain. Hinala ni Ling Xiao na ang paglilinang ng 4 na domain ay maaaring maging hadlang pagdating sa Divine Vein Realm. Ang paglilinang ng Reincarnation God Realm ay malamang na medyo madali. Reincarnation God Realm 9 layers, ito ay masyadong mahina, kahit na gamitin ko ang lahat ng aking mga whole card. Natatakot ako na makakalaban ko lang ang mga first tier warrior ng Divine Vein Realm. Ang pagkakataon para sa pambihirang tagumpay ay dapat matagpuan sa lalong madaling panahon. At ang pagkakataong ito ay natural na lumaban. Panipi. Noong nasa libingan siya ng Primordial Gods, nagkaroon siya ng maraming potensyal, at kailangan niya itong pasiglahin sa pamamagitan ng labanan. Sayang lang at wala pa akong na-encounter na malalakas na kalaban matapos makarating sa 4 na major domains. Marahil ang layunin ko ay ang malaking bansa ng Zifo, kung saan dapat mayroong maraming mga Panginoon. Namilog ang mga mata ni Ling Xiao, at mayroon na siyang ideya sa kanyang puso. Siyempre, ang pinakamahusay na paraan upang pumunta sa malaking bansa ng Zifo ay sundin ang espesyal na sugo ng Zifo.
Kung hindi, kung ikaw ay pumunta sa iyong sarili, tiyak na makakatagpo ka ng maraming problema. Ngunit sa anumang kaso, sa lungsod ng apoy na ito, kailangan niyang manatili ng ilang sandali. At least, dapat magkaroon tayo ng magandang pag-unawa sa sitwasyon sa malaking bansang ito ng Purple Mansion. Para hindi makakuha ng black eyes. Habang iniisip niya ang mga bagay na ito, gumalaw ang pusong ginto, na tahimik na nakahiga sa storage ring. Hindi ito ang unang pagkakataon. Simula nang pumasok siya sa apat na domain na ito, minsan na gumalaw ang puso ng ginto. Ngunit hindi kailanman naintindihan ni Ling Xiao ang dahilan. Sa pagkakataong ito, mas kapana-panabik ang puso ng ginto. Sa pag-iisip tungkol dito, kinuha ni Ling Xiao ang pusong ginto. Buksan ang mga mata ng Tai Chi, inihayag ang hininga ng Tyrant One. Pagkatapos ng lahat, ang Taiji ay mismo ay isang supernatural na kapangyarihan na nagmula sa Tyrant One. Natural, magkakaroon ng aura ng Overlord Martial Soul. Sa sandaling tinatakpan ng hiningang ito ang pusong ginto. Ang gininto ang puso ay nagsimulang manginig ng marahas. Parang may kinakatakutan. Natatakot ka ba sa aking Tyrant One? Medyo nagulat si Ling Xiao. Ang martial soul na ito ay talagang nararapat na maging pinakamalakas na martial soul sa Profound Realm, kahit ang misteryosong gininto ang puso ay matatakot. Enchantment 1. Direktang pinakawalan ni Ling Xiao ang enchantment, at pagkatapos ay nadismaya ang Overlord Martial Spirit. Sa sandaling iyon, ang buong silid ay tila nilalamon ng madilim na universo. Ang pagyanig ng gininto ang puso ay naging mas matindi. Parang may gumagapang palabas sa gininto ang pusong ito. Tungkol sa, ang gininto ang puso ay biglang naging gintong liwanag at bumaril sa kanyang puso. Mabilis itong natunaw sa kanyang puso. Ang pulang dugong puso ay naging gintong dilaw sa oras na ito. Parang gold casting. Malinaw na nararamdaman ni Ling Xiao na ang lakas ng kanyang puso ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Naniniwala ako na kahit na may tumusok sa kanyang katawan, hindi niya mabubutas ang kanyang puso. Pinaplano kong pag-aralan pa ang gininto ang pusong ito. Biglang nagkaroon ng ingay sa labas, at ang pinto ng silid ay biglang nasira. Biglang lumungkot ang mukha niya. Akmang tatayo ako para tingnan ay may biglang sumipa sa pinto. May ilang estranghero na pumasok sa labas. Mukha siyang mayabang at dominante. Hehe. Isang tao, sa tingin ko ang hangin ay nabubuhay dito. Boy, kumatok ka sa pinto nang hindi sumasagot, ikaw yata ang magnanakaw. Halika, hanapin mo ako. Panipi, nakita ng isa sa mga estranghero si Ling Xiao. Nakangiting binati niya ang iilang tao sa likod at sinimulan niyang halungkatin ang silid. Sa mga mata ni Ling Xiao, sumili ang isang nakamamatay na pagkakataon. Ayokong i-provoke siya, pero may gustong mang-provoke sa kanya. Pagpasok pa lang ng mga taong ito, naghahanap daw sila ng magnanakaw, tapos hinalungkat ang mga gamit niya. Hindi man lang siya naghilo, parang hangin lang talaga. Boss, hindi. Pagkaraan ng ilang sandali, walang nakita. Akala ni Ling Xiao ay aalis na ang mga taong ito. Sino ang nakakaalam na kailangan nilang gumawa ng isang pulgada? Hanapin mo ako. Malakas na sigaw ng ulong mandirigma. Nakinig si Ling Xiao sa mga salita ni Meng Feiyan at ayaw niyang pukawin ang tama at mali, kahit na pinipigilan niya ang kanyang galit, pinapanood ang kabilang partido na sinisira ang kanyang sariling mga bagay. Hindi ko inaasahan na hahanapin siya ng mga lalaking ito. Direkta niyang binawi ang enchantment spirit at tumingin sa ilang tao na walang pakialam. Gusto kong makita, sino ang nang-ahas na hanapin ako ngayon. Ang mga clay figurine ay mayroon ding 3 punto ng apoy. Higit pa rito, hindi masyadong maganda ang ugali ni Ling Xiao. Hoy, sa lungsod ng mga apoy, mayroon pa ring mga tao na naglalakas loob na maging katulad natin. Saan ka ba nakatulala? Tawagan mo ako, panipi. Galit na sigaw ng mandirigmang nangunguna. Mukhang lahat kayo may utang na loob. Ngumisi si Ling Xiao at humakbang pasulong. Biglang napalabas ang malamig na hangin ni Senador Han. Agad na binalot ng Extreme Cold Realm ang 7 o 8 tao sa kanyang harapan. Ang cultivation base ng mga taong ito ay walang iba kundi ang Eightfold Reincarnation God Realm. Maglakas loob na tumakbo ng ligaw sa harap niya. Hindi niya kailangan ng martial arts. Direktang isang napakalamig na bukid, lahat ay nagyelo.
Pagkatapos lahat ay lumabas ng kwarto. Sa labas, parang may tunog ng away. Naisip ni Ling Xiao si Meng Feiyan at ang iba pa. Dahil may dumating sa kanyang problema, tiyak na pupuntahan nila si Meng Feiyan at ang kanilang mga problema. Sa ugali ng mga bagets na iyon, natatakot ako na imposibleng matiis ang insulto sa paghahanap. Magkakaroon ng away. Ang pagpupulong ay isang kapalaran, at dahil pinukaw ako ng mga taong ito, kung gayon walang katapusan ito. Gusto kong makita kung sino ang isang toro na nang-ahas na gumawa ng gulo sa pinakamahusay na inn sa lungsod sa sikat ng araw. Panipik. Sa pag-iisip nito, itinaas ni Ling Xiao ang kanyang paa at lumabas ng silid. Nasa ikalawang palapag ang Chanzi room na tinitirhan niya. Pagkalabas ko ng kwarto ay may nakita akong ilang mandirigma sa lobby sa unang palapag. Sino ang mga bata na hindi taga Meng Jiajia? Ang unang palapag ng inn na ito ay orihinal na isang lugar upang kumain, ngunit sa oras na ito ay walang mga bisitang nakaupo sa mga upuan. Lumabas silang lahat sa pinto at tinitigan ang mga pagbabago sa loob. Lumabas si Ling Xiao sa silid. Natuklasan na sina Meng Feiyan at Meng Yi ay nakikipag-away sa isa't isa sa isang grupo ng mga tao sa oras na ito. Ngunit ang pagkakaiba sa lakas ay medyo malaki. Dahil ang kalaban nila ay isang batang babae na wala pang 20 taong gulang, ngunit ang paglilinang ng batang babae ay umabot sa unang antas ng Divine Vessel Realm. Hindi man lang hinayaang kumilos ng dalaga ang mga taong nasa ilalim niya, isang tao lang ang pumatay sa lahat sa Meng Jiajia na walang kapangyarihang lumaban. Sa isang sandali, halos 100 tao ang nakahandusay sa lupa. Tanging sina Meng Feiyan at Meng Yi lang ang lumalaban. Bagaman hindi patay ang mga taong natamba sa lupa, lahat sila ay malubhang nasugatan. Ito ay mas nangingibabaw kaysa sa itim na mandirigma na nakatagpo sa natutulog na kagubatan. Hindi masyadong maganda ang itsura ng dalaga, pero napakaranggal ng pananamit. Lahat ng uri ng alahas sa katawan ay nagkakahalaga ng 10,000 ginto. At tila ang bawat isa ay may espesyal na epekto. Huwag mo nang isipin iyon, alam mo naman na ang babaeng ito ay dapat magkaroon ng isang hindi pangkaraniwang pinagmulan ng pamilya. Kung hindi, hindi niya kayang gamitin ang magagandang bagay na ito. Marahil ang dahilan ng labis na nutrisyon, ang babaeng ito ay napakataba. Hindi bababa sa 4 na Ling Xiao. Gayunpaman, ang taba ng katawan ay hindi nakaapekto sa kanyang pagganap sa labanan. Sa kabaligtaran, nagbigay din ito sa kanya ng kapangyarihan ng takot. Ang pangit lang ng mga tao, sobrang bisyo at bastos, wala talagang magandang puntos. Masama anak, kung hahanapin ng babaeng ito ang iyong katawan, dapat siyang makipagtulungan ng masunurin at maglakas loob na lumaban. Sa unang tingin, alam mo na ang iyong mga untouchable ay may kinalaman sa pagnanakaw. Kung hindi, hindi ako magiging masyadong lumalaban. Panipik. Ang babae ay may hawak na malaking may sa kanyang kamay, at sa tuwing dudurog niya ito, mag-iiwan siya ng butas sa lupa. Magkaroon ng kamalayan na ang mga batas ng 4 na domain ay napakalakas. Napakahirap para kay Ling Xiao na sirain ang isang puno. Ang babaeng ito ay maaaring mag-iwan ng hukay sa lupa, na sapat na upang patunayan ang kanyang lakas at napakalakas. At least, ito rin ang cultivation base ng Divine Vein Realm. Boom! Mas magaling si Meng Feiyan kaysa sa kanya. Tinamaan ako ng malaking mace, nagsuka ng dugo, at lumipad palabas. Ang kanyang mukha ay naging lubhang mapatla. Ngunit ang babaeng ito ay ayaw pa ring sumuko. Nakakainis na ginang na makita kayong magagandang babae. Umaasa sa isang kamanghamanghang balat para sa isang ibon, walang lakas, wala. Panipik. Tumalon siya ng diretso, iwinagayway ang mace mula sa hangin, at hinampas ito kay Meng Feiyan. Si Meng Feiyan ay malubhang nasugatan sa oras na ito, nahihilo. Ang hirap din namang tumayo. Kapag tinamaan ka ng suntok na ito, siguradong mamumulaklak ang ulo mo. Nako, nakakaawa rin itong mga individual, pero ninakaw ang mga nangyari nitong Miss Maria. Nasa bad mood. Tumanggi silang makipagtulungan sa paghahanap. Maglakas loob na magsalita pabalik. Okay lang ngayon, natatakot akong patay na ang lahat. Panipik. Oo, si MS Ma ay may kilalang background ng pamilya, at ang kasalukuyang Lord of the City of Fire ay ang kanyang ninong. Kahit na basta-basta siyang pumatay sa lungsod ng apoy na ito,
walang maglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanya. Panipik. Medyo nalungkot ang mga tao sa labas ng pinto kahit alam nilang kasalanan ni Miss Maria. Ngunit walang nang ahas na magsalita pa. Kung sino man ang makasakit kay Miss Ma, hindi ito dapat kamatayan. Not to mention people from outside, even some of the big family in this city of flames are just as malas. Miss, nakita ni Meng Yi si Meng Feiyan na binaril sa lupa at malapit nang mawalan ng buhay. Namumula ang mga mata niya at napasigaw siya ng galit. Sa kasamaang palad, ang pagtawag ay walang silbi. Sa mundong ito, iginagalang ang malakas. Gaano man kalakas ang boses, hindi nito mailigtas ang sinuman. Napahinto siya ng kung sino, at napapanood lang niya ang pagtama ni Miss Ma kay Meng Feiyan. Boom! Nagkaroon ng malaking dagandong. Direktang bumagsak si Meng Yi sa lupa. Kahit nasa harap ng kamatayan, hindi pa siya naging ganoon kadesperado. Ngunit patay na ang panganay na ginang, paano niya ipapaliwanag sa may-ari ng nayon? Bilang isang gwardya, nakakahiya talagang panuurin ang pagkamatay ng taong pinuprotektahan niya. Gayunpaman, nawala ang usok. Nagulat si Meng Yi nang makitang may nakatayo roon. Isang lalaki. Isang lalaking hindi mapakali. Umangat siya gamit ang isang kamay, talagang inalalayan ang malaking mace. Si Meng Feiyan ay protektado. Kuya Ling. Diretsyong umiyak si Meng Yi. Naligtas si Missy. Anak, anong background mo, naglakas loob kang barilin ako Ma Chen-chen. Alam mo ba kung sino ako? Panipik. Inalis ni Ma Chen-chen ang mace at walang pakialam na tumingin kay Ling Xiao. May malamig na pagpatay na layunin sa kanyang mga mata. Pero hindi niya agad ginawa. Nasuportahan ni Ling Xiao ang kanyang pag-atake gamit ang isang kamay, at hindi nabali ang mga buto. Talagang hindi ito simple. Gusto niyang makita kung ano ang pinagmulan ng kakaibang mukha na ito. Napatingin din ang lahat sa binata. 16 or 17 years old pa lang siguro ako. Ngunit ang katawan ay mas matangkad at mas malakas kaysa sa karaniwang binata. Napakagwapo at gwapo ng mukha na iyon, at isang babae ang namumula kapag nakikita. Ngunit ang mundong ito ay hindi isang mundo ng mga mukha, ito ay isang mundo ng lakas. Kung wala kang lakas, maaari kang mag-shoot ng casual. Malas naman iyon. Meng Yi, ibigay mo ito sa malaking tao. Hindi pinuntahan ni Ling Xiao si Ma Chen-chen. Ang babaeng ito, parang baboy na matabang, ay may napakaselan na pangalan. Hindi talaga magkatugma. Naglakad si Meng Yi patungo kay Ling Xiao, ngunit pinigilan siya ng mga tauhan ni Ma Chen-chen. Lumabas ka. Biglang sumigaw si Ling Xiao na parang kulog sa bulwagan. Ang dalawang mandirigma na pumihil kay Meng Yi ay nawalan ng malay. Ang isang walong martial artist lamang sa reincarnation realm ay hindi kayang labanan ang soul attack ni Ling Xiao. Lumapit si Meng Yi, kinuha ang mga hilang pil mula kay Ling Xiao, at pagkatapos ay ipinakain ito sa mga tao sa Meng Jiajia kahit nasugatan si Meng Feiyan, uminom lang siya ng mga tabletas saglit. Ito ay mas mahusay na. Kaya mo pang tumayo mag-isa. Ito ay isang tableta na personal na dinadalisay ni Ling Xiao, at natural na hindi masama ang epekto. Mabahong bata, may itatanong sayo ang babaeng ito. Galit na galit si Ma Chen-chen. May naglakas loob na hindi siya pansinin. Iniinis siya nito. Naging malamig na rin ang boses. Huwag kang maingay, naririnig ko. Pinunasan ni Ling Xiao ang kanyang mga tenga at sinabi, pakialam ko kung sino ka. At ang pagpasok sa inang walang ingat ay hindi lamang makakaistorbo sa ating pahinga. Dapat nating hanapin pa ang ating mga katawan. Itinuring niya rin kaming mga magnanakaw. Magaan sa puntong ito, kung hindi mo ito gagawin, kailangan kong gawin ito. Panipik. Sobrang sama ng loob niya ngayon. Sa orihinal, may ilang mga pagbabago sa paglilinang, at ang puso ng ginto ay nagbago. Pinag-aaralan niya ito. Napatigil ako sa mga lalaki ng babae. Bad mood siya. Malubha ang kahihinatnan. Nakita niya ang maraming mga batang lalaki at babae ng ganitong uri na umasa sa kasaysayan ng kanilang pamilya upang kumilos. Nakapatay din ng maraming ganyang tao. Ang pinakahuling pananaksak ay naganap sa lungsod ng mga Diyos at demonyo. Sa totoo lang, gusto pa rin niyang maging low-key hanggat maaari pagdating sa apat na pangunahing domain. Hindi ako pamilyar sa lugar kung tutuusin. Pero yung ibang tao umiihi sa ulo, kaya mo ba? Hindi yan low-key,
Pagong lang. Hoy, bata ka, mas agresibo ka sa akin. Natigilan si Ma Chen, gusto pa niyang hanapin ang ballast ng batang ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, unang dumating ang kabilang partido para hanapin siya. Sa pagtingin sa hininga na iyong pinakawalan, ito ay dapat lamang na 9 beses na cultivation base ng Reincarnation God Realm. Hindi ko talaga alam kung saan nanggagaling ang tapang mo, maglakas loob na sigawan ako, isang mandirigma ng Divine Vein Realm. Panipi. Ngumisi si Ma Chen. Galit na galit si Ma Chen at ngumiti, maganda ka, kung hindi. Bumalik ka at lagyan mo ako ng kaunting mukha. Manatili ka sa akin kahit sandali, papakawalan kita. Dapat mong madama ang isang walang katapusang karangalan upang maging ang lalaki na numero 1 kagandahan sa lungsod ng apoy. Panipi. Ang unang kagandahan. Saglit na natigilan si Ling Xiao, at direktang tumawa, tulad ng iyong matabang baboy, hindi ako nagtatangi. Pero sinabi mo talaga na ikaw ang number 1 beauty. Mangyaring maging isang maliit na kamalayan sa sarili, okay. Ang pangit, kasalanan mo ang nakakatakot. Gayon din ang numero 1 kagandahan, tulad mo, ang kagandahan ng iyong hitsura at kagandahan ng iyong puso ay hindi isinasaalang-alang. Ito ang pinakapangit na nakita ko. Panipi. Sipsipin. Nang marinig ang mga salita ni Ling Xiao, ang mga tauhan ni Ma Chen ay biglang nagmadaling lumabas ng in. Ang pinaka-unbearable sa misma nila ay ang pangit daw ng mga tao. Iyon ang kanyang reverse scale. Kung hinawakan mo ito, mamamatay ka. At saka, once this misma initiates a rush, it is really irrespective of the enemy and US, as long as it is around, it will be destroyed for you. Kung hindi sila tumakas, mamaya ay tamaan sila ng isda. Dare you say it again? Si Ma Chen ay parang bomba, na maaaring sumabog anumang oras. Ilang beses din yan, isa kang pangit at masamang halimaw. Hindi pa ako nakakita ng ganyang pangit at walang hiyang tao. Labis na tumaas ang boses ni Ling Xiao. Biglang umungal si Ma Chen, parang hayop na umuungal doon. Si Meng Feiyan, Meng Yi at iba pa ay nagmamadaling umatras sa isang tabi. Kuya Ling, hindi ba pwede? Umalis na tayo dyan, mukhang hindi magandang pakitunguhan ang babaeng ito. Ayaw ni Meng Yi na mapatay si Ling Xiao ng malahalimaw na babaeng ito dahil sa kanila. Oo, Kuya Ling, hindi na kailangang lumaban ng husto. Sabi din ni Meng Feiyan. Walang dapat sabihin sa inyo. Sobrang bad mood ako ngayon. I'm trying to find someone to fight. Patay na baboy, maglakas loob na makipag-away sa akin. Panipi. Kumaway siya ng malaking kamay para hindi makapagsalita sina Meng Feiyan at Meng Yi. Pagkatapos ay tumingin kay Ma Chen at sinabi, baliw ako, baliw tong batang to, babalik lang siya sa 9-layered warrior of the gods. Gusto mo talagang lumaban sa martial artist ng Divine Vein Realm. Sa tingin niya ay may mahabang buhay siya. Panipi, hindi ko matiis ang hangin ng ibon na ito para sa akin. Hindi ako nagnakaw ng anuman, ngunit kailangan kong ituring na nagnanakaw. Ngunit nakakalungkot na wala siyang pagkakataong manalo sa laban na ito. Panipi. Tama ang sinabi niya, ang hitsura lang ni Ma Chen. Shut up, ayaw mo nang mabuhay. Nitong mga nakaraang taon, konti na lang ba ang napatay dahil sa pangit niyang itsura? Sa tingin mo ba nag-iisa ang binata at gustong mamatay? Panipi. Ang mga tao sa labas, karamihan sa kanila ay naaawa sa binata na si Ling Xiao sa kanilang mga puso. Hindi magandang masaktan ang sinuman, ngunit masaktan itong Miss Maria. Kahit na siya ay talagang hindi makatwiran, pagkatapos ay kailangan mong sundin siya, kung hindi, ito ay isang kamatayan. Ikaw, ang lakas ng loob mong tawagin akong pangit. Dare to say na pangit ako. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, sa harap ng mga taong ito, na nagsasabing ako ang numero 1 kagandahan sa lungsod ng apoy. Ililibre kita at gagawin kitang isa sa aking mga tauhan. Panipi. Galit na umungol si Ma Chen. Kahit hindi siya pakasalan ng aking espesyal na ina habang buhay, hindi siya makakapag-asawa ng isang pangit at masamang babae na tulad mo. Tila hindi naiintindihan ni Ling Xiao ang galit ni Ma Chen, at sinabi pa rin sa sarili. Dahil ito ay para sa kadahilanang ito. Saka wag kang umamin. At para makalusot sa Divine Vessel Realm sa lalong madaling panahon.
Dapat lumaban siya. Dapat mong labanan ang malakas. Kailangan kong sabihin na itong si Ma Chen ay masyadong malas, at siya ay itinuturing na isang stepping stone para sa kanyang tagumpay. Boom! Ang nakakatakot na aura ay pinakawalan mula sa katawan ni Ma Chen at gumulong patungo kay Ling Xiao. Nanginginig ang katawan ni Ling Xiao, na parang luluhod na siya. Tila diretsyong yumuko ang katawan sa nakakatakot na aura na ito. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Si Ma Chen ay umungal na parang isang marahas na higanteng oso. Masyadong mababa ang tingin niya kay Ling Xiao. Kung tutuusin, napakarami na niyang nakitang siyam na martial artist sa Reincarnation God Realm. Umaasa lamang sa aura ni Zishen, ang mga mandirigmang ito ay maaaring direktang lumuhod sa harap niya, yumuko ang kanilang mga ulo at aminin ang kanilang mga pagkakamali. Nang makita ang reaksyon ni Ling Xiao, matagumpay na ngumiti si Ma Chen, kung titingnan mo, naglakas loob ka pang sumigaw sa harap ng babaeng ito. Dahil mahilig kang tumawag, tiyak na hahayaan ka ng babaeng ito na tumawag ng sapat. Ngunit hindi dito, ngunit sa kama. Panipi. Pakiramdam niya ay lubos niyang masupol si Ling Xiao sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang aura. Hindi na kailangang mag-shoot pa. Bagamat ang mace ay hinarang ni Ling Xiao noon, isa lamang ito sa kanyang pinakakaraniwang pag-atake. Kahit ang martial arts ay walang silbi. Kahit na ito ay nakablock, ito ay walang kakaiba. Lumuhod. Muling umungal si Ma Chen. Ang aura ay mabilis na lumabas, na diniinan sa katawan ni Ling Xiao na parang nakakatakot na halimaw. Kuya Ling, hayaan mo akong tulungan ka. Agad na nabalisa si Meng Yi nang makita ang sitwasyon ni Ling Xiao, at nagmamadaling sumigaw. Tumayo ka dyan. Umungol si Ling Xiao. Biglang itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Ma Chen. Ang aura ng Divine Vessel Realm ay walang iba kundi iyon. Kung gaano ito kalakas sa tingin ko. Panipi. Boom! Habang nagsasalita, natapos na niya ang pagbabago ng kaluluwa ng hayop. Pumasok sa estado ng pagbabago sa Wuji Sky Rat Beast Soul. Gayunpaman, hindi pa ito tapos. Innate 30%, God at Demon Sword Soul. Boom! Muling tumaas ang momentum ni Ling Xiao. Para bang naging matalas na espada direktang tumusok sa momentum ni Ma Chen. Sa oras na ito, ang lakas ni Ling Xiao ay napakalapit sa unang layer ng Divine Vein Realm. At hindi pa niya ginagamit ang Tyrant One. Siya ay tulad ng isang mabangis na hayop, na may hininga ng dugo at pagpatay. Ito ay tulad ng isang unsheathed fearless killing blade, na may nakakabaliw at matalim na aura. Ang perpektong tugma sa pagitan ng Promise Skyrat at Beast Soul at ang likas na 30% na God at Demon Sword Soul. Gawin mo siyang mas nakakatakot. Ano ba? Sa pagtingin sa biglaang pagbabago ni Ling Xiao, hindi lamang si Ma Chen, kundi maging ang mga tao sa labas ng pinto ay nagulat. Paanong ang isang mahinang tao ay biglang naging malakas sa isang iglap? Kuya Ling, talagang hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas noon. Oo, noong mga oras na iyon, casual lang ang pagbaril niya. Si Meng Feiyan at Meng Yi ay medyo emosyonal. Ang kapatid na si Ling sa kanyang harapan ay naging mas misteryoso at mas kagalang-galang. Mga pangit na halimaw, hindi ka ba baka? Ayaw mo ba akong lumuhod? Ngayon, lumuhod ka para sa akin. Panipi. Naglabas si Ling Xiao ng dalawang espada. Isang fire sword at isang ice sword. Umaakyat pa rin ang nakakalokang sword energy. Ang nakakatakot na layunin ng espada ay idiniin ang noo ni Ma Chen sa malamig na pawis. Patayin. Bingzhen Hantian Sword Art. Wozun nagliliyab na langit na sword art. Dalawang espada sa isa. Panipi. Ang kombinasyon ng dalawang espadang ito ay isang king-level advanced martial skill. Sa lungsod ng apoy, ang ganitong uri ng martial arts ay talagang napakabihirang. Nakikita ang nakakatakot na pag-atake na ito. Natarante si Ma Chen sa unang pagkakataon. Siya ay may isang mahusay na antas ng paglilinang. Gayunpaman, ang ginamit na martial arts ay hindi hihigit sa king-level intermediate. Nahaharap sa dalawang kulay na sword glow na palm unit sa kawalan, wala siyang magawa. Sa gulat, kaya ko lang pigilan hanggat maaari.